Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ali-chan Tagalog Anime Recap. Nagsimula ang kwento sa ating bida, si Alec, na mapayapang nangingisda ng walang pain. Pagkatapos, out of nowhere, isang misteryosong estranghero ang lumapit at nagtanong kung gusto niyang matutunan ang sining ng mahika. Nagsisimula kaagad ang kanilang mga aralin, at hindi nagtagal, nagtagumpay si Alec sa pag-conjure ng apoy. Gayunpaman, ang pagpuntirya at pagkontrol nito bilang isang projectile ay nananatiling mahirap, kaya ang kanyang tagapagturo na si Eldas ay nagtuturo sa kanya kung paano mag-focus ng maayos. Inutusan siya ni Eldas na isipin ang pakiramdam ng pagtama sa kanyang target, at sinabi rin sa kanya na ilarawan ang mga kaibigan na makakasama niya balang araw. Maaga o huli, ang mga kasamang iyon ay masusumpungan ang kanilang mga sarili sa panganib, at kakailanganin ni Alec na pumasok at protektahan sila ng kanyang mahika. Kahanga-hanga ang ideyang iyon, dahil si Alec ay lubos na nagnanais na protektahan ang mga mahal niya. Kaya sinabihan siya ni Eldas na hawakan ang pakiramdam na iyon habang humihinga ng malalim. Sa wakas, sinabihan siya ni Eldas na buksan ang kanyang mga mata at hayaang lumipad ang spell, at matagumpay na nailunsad ni Alec ang dalawang bolang apoy. Sa labis na kagalakan, napangiti si Alec, at pinuri siya ni Eldas sa pagsulong. Inamin ni Alec na ang spell ngayon ay partikular na mahirap dahil halos buong araw ang inabot para makabisado, ngunit ipinaalala ni Eldas sa kanya na ang mga ordinaryong tao ay nangangailangan ng isang buong buwan upang maabot ang parehong antas. Si Alec ay pumped upang matuto ng isang bagong diskarte, ngunit nagpa siya si Eldas na huwag itulak siya ng masyadong malayo, alam na maaari nitong pahinain ang pangkalahatang pagsasanay. Upang magpalamig, iminumungkahi ni Eldas na huminto sila sa mas maraming pangingisda. Nagrereklamo si Alec, na sinasabing nakakainip ang pangingisda at maaari lamang niyang isipin ang pag-aaral ng higit pang mahika. Sinusubukang i-ground ang kanyang sabik na estudyante, at sinabi ni Eldas kay Alec na isa siyang gifted mage na likas na matalino. Kahit walang gumagabay sa kanya, naniniwala siyang lalago si Alec bilang isang natatanging salamangkero. Tulad ng ilog na umaagos ng walang pagtutol, sinabi ni Eldas sa kanya na hayaang gabayan ng tadhana ang iba. Dahil doon ay nagtataka si Alec kung bakit pinili ni Eldas na turuan siya noong una. Tila hindi sigurado si Eldas kung paano sasagot, ngunit bago niya kailanganin, nailigtas siya sa pamamagitan ng paghuli ng isda. At sa kabila ng pagiging isang napakatalino na magic instructor, si Eldas ay masayang-masaya sa pangingisda. Kaya pumasok si Alec para tulungan itong i-reel. Ang sandali ay gumaan ang mood, at sabay silang tumawa bago ito tawagin sa isang araw. Kinaumagahan, bumalik si Alec sa kanyang pagsasanay. Ang bagong magic formula ay mas matigas kaysa sa huli, ngunit hinikayat siya ni Eldas, na sinasabing higit pa siya sa kakayahan. Lumipas ang mga araw, natututo si Alec ng sariwang spell bawat araw. Gayunpaman, hindi ito lahat ng pag-aaral at pagsisikap. Isang araw, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili sa isang snowy showdown salamat sa magic-fueled snowballs. Ngunit ang mga mapayapang araw ay hindi nila layong tumagal magpakailanman, at kalaunan ay ipinahayag ni Eldas na malapit na siyang umalis sa kabisera. Pakiramdam ni Alec ay dinurog sa balita, alam nitong nangangahulugan ito na malamang na hindi na sila magkikita muli, at malinaw na ganoon din ang nararamdaman ni Eldas. Pero hanggang ngayon, may payo pa rin si Eldas. Binalaan niya si Alec na kung sakaling dumating ang pagkakataon na sumali sa Imperial Court bilang isang salamangkero, dapat niyang tanggihan ito. Hindi maintindihan ni Alec ang dahilan, ngunit ang talagang gusto niyang malaman ay kung bakit tinuruan siya ni Eldas ng mahika noong una. Nag-aalangan si Eldas, baka sa mukha niya ang emosyon. Pero ngumiti siya ng malumanay at sinabing ito ay dahil tinulungan siya ng ina ni Alec noon pa man, noong nabubuhay pa ito. Ang mga iyon ay naging huling salita ni Eldas sa kanyang estudyante, na naiwan kay Alec na tahimik at napailing. Lumipas ang mga taon, at si Alec, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay pumapasok sa Royal Academy of Magic. Hindi niya nakakalimutan ang gurong nagpabago ng kanyang buhay. At sa kanyang paghahanap ng mga sagot, natuklasan niya na minsang nagtapos si Eldas sa tuktok ng kanyang klase. Siya nga ay naging isang salamangkero sa court, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, siya ay ipinatapon sa kalaunan.
Napagtanto ngayon ni Alec na malamang na ito ang pinagmumulan ng lungkot na laging namumuo sa mga mata ni Eldas. Sa pag-iisip na ito, gumawa si Alec ng isang matapang na desisyon. Itinakda niya ang kanyang mga tingin sa reforma sa istruktura ng Imperial Court upang mabayaran ang utang na kanyang inutang kay Eldas. Sumusumpa si Alec na gumawa ng pagbabago, at iyon ay nagsisimula sa pagiging isang magician sa court mismo. Lumalaktaw ang oras, at naabot ni Alec ang kanyang layunin. Siya na ngayon ay nagsisilbing court mage. Ngunit mabilis itong nagbago nang ipahayag ni Prinsipe Regulus ang pagtanggal kay Alec. Tinatanong ni Regulus kung naiintindihan ba ni Alec ang kanyang sariling mga tungkulin. Sumagot si Alec na ang kanyang tungkulin ay tulungan ang prinsipe gamit ang kanyang mahika. Ngunit malinaw na may ibang iniisip si Regulus. Pinindot niya pa, nagtatanong kung natupad ni Alec ang tungkuling iyon sa kanilang huling misyon. Pero walang sagot si Alec. Ipinaliwanag ng prinsipe na siya ay isang mandirigma na namumuno mula sa harapan, dahil iyon ang kanyang tungkulin. At ang kanilang shield bearer, si Ix, ay humaharang sa mga pag-atake ng walang pag-aalinlangan dahil iyon ang kanyang tungkulin. At ang kanilang salamangkero, si Lenny, ay gumagamit ng mga spell ng apoy upang itulak pabalik ang mga halimaw dahil iyon ang kanyang tungkulin. Ngunit si Alec, sa kabaligtaran, ay gumamit lamang ng mga buff at defense spells. Sinabi ni Regulus na hindi sapat iyon, hindi para sa isang taong nagdadala ng titulo ng court magician. Tinatanong niya kung pangalan lang ba ang hawak ni Alec. Inamin ni Alec na natigil siya sa pagsuporta sa magic sa ngayon, ngunit iginiit na may valid na dahilan ito. Hindi interesado si Regulus na marinig ang kanyang panig. Pinutol niya at sinabihan si Alec na aminin na lang niya na ang alam niya ay basic support magic. Pagkatapos ay tinatawag niya siyang kaawa-awa para sa pagpapanggap na siya ay higit pa doon. At tumalon din ang iba. Tinutuya siya ni Lenny, na sinasabing lagi niyang binabalaan ang koponan na huwag masyadong pumunta sa piitan, kung saan, sa kanyang mga mata, natatakot lang siya. Natigilan si Alex sa mga salitang nanggaling sa dati niyang mga kasamahan, ngunit sinabi sa kanya ni Lenny na tahimik lang siya hanggang ngayon. Ang hari ang naglagay kay Alex sa kanilang grupo. Ngunit naabot na nila ang kanilang breaking point. Wala na sa kanila ang handang magpigil pa, at pagod na silang kaladkarin ang isang tulad ni Alec habang humaharap sa mga mapanganib na piitan. Sinabi ni Regulus na narinig niya na si Alec ang nangunguna sa kanyang klase sa akademya, ngunit halatang halata na ngayon na wala siyang kakayahang gumawa ng anuman maliban kung may ibang taong papasok para tumulong. Nakiusap si Alec sa kanila na hayaan siyang magpaliwanag. Ngunit nakita ni Regulus ang isang bagay na nakatago sa gilid ni Alec. Ito ay isang punyal, at iyon lamang ang nag-iisa sa prinsipe. Inagaw niya ang sandata kay Alec at ipinaalala sa kanya na nagbigay siya ng direktang utos na nagbabawal sa mga karaniwang tao na magdala ng armas. Sinubukan ni Alec na ipaliwanag na dinala niya ito para sa susunod na palapag ng piitan dahil kakailanganin nila ito. Ngunit si Regulus ay walang interes na makarinig ng mga dahilan. Ipinahayag niya na walang sino man sa kanyang pangkat ang pinahihintulutang gumawa ng anumang independenteng aksyon, at sinabi niya na ito mismo ang dahilan kung bakit tutol siya sa pagdadala ng isang karaniwang tao sa kanyang partido sa unang lugar, at nagsisisi siyang hindi lumaban ng mas mahigpit laban dito. Pagkatapos ay hinawakan ni Regulus si Alex sa mga balikat, pinunit ang opisyal na damit sa kanyang likod, at sinabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na isuot ito. Tapos na siyang makipagtalo. At ang sinasabi lang ngayon ni Regulus ay wala ng lugar ang team nila para sa isang tulad ni Alec. Kaya inutusan niya itong umalis, at nakatayo doon si Alec, nagyelo. Nang maglaon ng gabing iyon, ibinaon ni Alec ang kanyang sarili sa pag-aaral, determinadong malaman ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa piitan. Gumagamit siya ng magic para i-flip ang maraming libro ng sabay-sabay, sinusuri ang mga floor layout at mahiwagang data na may tumpak na focus. Siya ay nag-compile ng isang buong breakdown ng mga banta na naghihintay sa ika-30 na antas at napagpasyahan na ang koponan ni Regulus ay walang mahiwagang kapasidad upang makayanan ito. Ang kanyang conclusion ay batay sa lakas ng halimaw, kahirapan sa lupain, at mga kilalang rate ng pagkabigo mula sa mga nakaraang pagtatangka. Sa kanilang kasalukuyang group setup, kumbinsido si Alec na hindi sila makakalabas ng buhay. Nais ni Alec na iba ang mangyari, at talagang sinubukan niyang tumulong, ngunit sa huli, hindi niya makuha ang tiwala ng prinsipe. Nang malapit na siyang sumuko, napagtanto ni Alec na may natitira pang opsyon. Alam niyang hindi siya pakikinggan ni Regulus, kaya nagpasya siyang lumapit sa hari mismo. Ngunit pagdating niya sa kastilyo,
nakatalikod siya sa tarangkahan dahil hindi na siya salamangkero sa court at ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi pinapayagang pumasok ng walang opisyal na pag-aproba. Gayunpaman, tumanggi si Alec na umalis at iginiit na nagdadala siya ng impormasyon na napakahalaga upang huwag pansinin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lenny upang ipaalala kay Alec na siya ay na-dismiss. Tinutulak niya na hindi na siya salamangkero sa court, isa na lamang ordinaryong karaniwang tao. Sinabi niya na marami siyang narinig na mga kwento tungkol sa kanyang inaakalang kinangpabalik sa Magic Academy, ngunit sa nakikita niya ngayon, naisip niya na ang mga kwentong iyon ay maaaring mga kasinungalingan. Isang chismis pa nga ang nagsabing si Alec ay nakabasag ng mga record sa piitan ng kabisera. Hanggang noon, wala pang nakalagpas sa 30th floor, pero umabot umano si Alec sa 68. Laging nagdududa si Lenny sa kwentong iyon, at ngayon ay pakiramdam niya ay validated siya. Hindi tumugon si Alec sa kanyang mga jabs at piniling manahimik dahil may kailangan pa siyang ihatid sa hari. Ipinaalala niya sa kanya na ang hari mismo ang nagtalaga sa kanya sa pangkat ni Regulus, at nangangahulugan iyon na nagtiwala sa kanya ang hari. Ang mensaheng dinadala niya ay para protektahan ang prinsipe, at naniniwala si Alec na makikinig ang hari kung magkakaroon lang siya ng pagkakataong ipasa ito. Bumalik si Lenny, tila tinanggap ang liham, para lamang putulin ito sa mga piraso sa harap niya. Sinabi niya na tapos na siyang aliwin ang mga salita ng isang karaniwang tao, pagkatapos ay inutusan ang mga gwardya na ihagis ang kanyang paumanhin. Nang maglaon, pinag-isipan ni Alec kung paanong 4 na taon na ang nakalipas mula noong graduation, at sinabi niya sa kanyang sarili na talagang sinubukan niya ang kanyang pinakamahirap bilang isang magician sa court. Gayunpaman, nararamdaman niya ang bigat ng kabiguan at alam niyang utang niya kay Eldas ang paghingi ng tawad. Sa huli, hindi niya may reforma ang Imperial Court tulad ng ipinangako niya. Biglang tumawag ang isang pamilyar na boses, at nilingon ni Alec si Yura, isang matandang kaibigan sa nakaraan. 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita, pero nasasabi niya kaagad na may mali. Humihingi ng paumanhin si Alec para sa malungkot na kalagayan, at inilabas ni Yura ang kanyang pagkabigo tungkol sa kaharian ng Galdena. Sabi niya, nasusuka siya kung paano kumapit ang lugar na ito sa mga lumang ideya tungkol sa dugong maharlika at uri ng lipunan, at kung paano umuunlad pa rin ang diskriminasyon dahil sa kalokohang iyon. Bagamat halatang nagagalit siya sa pinagdaanan nito, inamin din niya na medyo natutuwa siya sa nangyari. Ipinaalala niya sa kanya ang minsang sinabi niya sa nakaraan, na balang araw ay mapapasama niya ito sa kanyang team. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya napunta sa kabisera. Ngayon na ang kanyang pagkakataon, kaya nagtanong si Yura kung gusto niyang sumisid muli sa mga piitan, ngunit sa pagkakataong ito kasama ang kanyang lumang crew. Sinabi niya sa kanya na talagang kailangan niya ang kanyang lakas at magiging masaya siya na nasa tabi niya itong muli. Natigilan si Alec, dahil ito ay ganap na baligtad, kumpara sa paraan ng pakikitungo sa kanya ng grupo ni Regulus. Sa sandaling pinalayas ng court mage dahil sa pagiging deadweight, dinadala ni Alec ang bigat ng kabiguan at pagdududa. Ngunit sa kabutihang palad, walang pakialam si Yura sa alinman sa mga iyon. Nakikita niya ang pagdududa sa sarili nito at ipinaalala sa kanya na higit pa siya sa pinaniniwalaan niya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng iba, tanging siya. Ang kanyang mga salita ay tumama ng mas malalim kaysa sa kanyang napagtanto. At pagkatapos ay ibinunyag niya ang higit pa. Nakipagkasundo ang kanyang partido isang araw na babalik silang lahat para sa kanya. Ayaw niyang i-pressure kung may iba pa itong plano, pero umabot na sa kanya ang sinseridad nito. Pumayag si Alec na sumama muli, at tinanggap siya ni Yura pabalik sa kanilang rank squad. Nang maglaon sa kariton, napaginipan ni Alec ang isang pag-uusap mula sa nakaraan nang babalaan siya ni Eldas na huwag maging bahagi ng court. Tinanong siya ni Yura kung okay lang siya, at sinagot lang ni Alec na tama ang kanyang dating tagapagturo tungkol sa isang bagay pagkatapos ng lahat. Bumalik sa palasyo, nakatanggap si Regulus ng salita na umalis na si Alec sa kaharian at bumalik sa buhay ng isang adventurer, at kinukot siya ng grupo ang dati nilang kasama. Minsang tinawag ng academy na si Alec ang pinakamatalino nitong estudyante, at si Regulus ay sabik na makita kung gaano talaga siya kahanga-hanga. Ngunit pagkatapos makipaglaban sa tabi niya, napagpasyahan ni Regulus na siya ay walang iba kundi isang walang kabuluhang pagkabigo. Sinabi ni Lenny na gumaan lang ang loob niya na hindi na nila muling haharapin ang walang kwentang commoner na iyon. Nakapila na ang kapalit ni Alec, ang makinang na anak ng isang marangal na bahay na nagngangalang Vogan. At bilang isang tunay na maharlika, mag-aambag siya ng higit pa sa magagawa ni Alec.
At kasama si Vogon ngayon sa koponan, sinabi ni Lenny na mas mabilis nilang mapupunit ang piitan kaysa sa dati. Ipinagmamalaki niya na ang pangalan ni Regulus ay aalingaw-ngaw sa buong mundo, at lahat sila ay humagalpak sa pagtawa. Samantala, dumating ang ating bida sa lungsod ng piitan na kilala bilang Fizzle. Gustong-gusto ito ni Yore dito dahil hindi katulad ng kaharian, ang Fizzle ay hindi nagdadala ng parehong dating bias at mga paghihigpit sa klase, kaya ito ang naging tahanan ng kanyang partido sa loob ng maraming taon. Ngunit bago sila makipagsapalaran sa anumang piitan, kailangang opisyal na magparehistro si Alec bilang isang adventurer. Ang bahaging iyon ay sapat na madali, ngunit isang bagong balakid ang lilitaw sa Fizzle. Walang adventurer ang pinapayagang makalampas sa floor 30 ng anumang piitan na walang espesyal na permit, at ang pass na iyon ay ibinibigay lamang pagkatapos ng 2 taon ng pagiging miyembro ng guild. At dahil kaka-sign up lang ni Alec, hindi siya qualify, ibig sabihin sa ngayon, maghihintay sila ng 2 taon. Nagpa siya ang dalawa na magpahinga saglit, at sa kanilang pahinga, ipinaliwanag ni Yore na nakarating na ang kanyang koponan sa ika-52 palapag ng kanilang kasalukuyang nangingibabaw na piitan. Gusto niyang maging bahagi si Alec sa pag-unlad na iyon, ngunit ang paghihintay ng 2 buong taon ay hindi isang opsyon. Imbes na ayusin ni Yore ang hindi nila kayang gawin, mas pinili ni Yore na mag-focus sa kung ano ang kaya nila. Pinaalalahanan niya si Alec na ang mas mababang antas ng piitan ay hindi nangangailangan ng anumang mga pass, at dapat mayroong maraming mga lugar para magsanay sila. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga adventurer. At sa isang lungsod na itinayo sa paligid ng mga piitan, hindi sila nagkukulang ng mga pagkakataon. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nakakulong sa labanan sa ika-2 palapag ng isang naturang piitan. Pinalakas ni Yore si Alec, at mabilis niyang pinutol ang ilan sa mga higanteng wasps na nakapalibot sa kanila. Pero biglang nakaramdam si Yore ng hindi mapakali. Siya ay nagplano para sa outing na ito upang maging isang madaling warm-up, ngunit isang bagay feels off. Kumurap-kurap siya, iniisip na baka nililin lang siya ng kanyang mga mata habang ang kuyog sa kanilang paligid ay dumami sa napakabilis na bilis. Ngunit kinumpirma ni Alec na hindi ito ilusyon. Ang mga insekto ay galit na galit, at mula sa kanilang pag-uugali, napagpasyahan niya na ang kanilang pugad ay nabalisa. Pagkatapos ay gumawa si Yore ng isang mahiwagang hadlang upang makuha ang atensyon ng kuyog. Ngunit hinimok siya ni Alec na huwag itulak. Nagulat siya sa kanya, sinasabing kontrolado niya ito. Karaniwang kayang hawakan ni Alec ang mga halimaw na tulad nito ng mag-isa, ngunit masasabi ni Yore na hindi siya gumaganap sa kanyang pinakamahusay. Alam niya ang kanyang potensyal, ngunit tila may nagpapabigat sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit sinasabi niya sa kanya na hayaan siyang hawakan ito sa ngayon. Maaaring mahirap ito, ngunit sinabi niya na ang pagtulong sa isang kasamang nangangailangan ay para sa mga kasamahan sa koponan. Malalim ang kanyang mga salita, na pumukaw sa loob ni Alec. Pinaalalahanan niya ang sarili na hindi na siya salamangkero sa court. Isa na siyang adventurer ngayon, tulad ng minsang itinuro sa kanya ni Eldas. Inuulit niya sa kanyang sarili na ang tunay na salamangka ay sinadya upang protektahan ang mahalaga. Ikinuyom ni Alec ang kanyang mga kamao at nagpasya na hindi na siya magpipigil pa. Nagpakawala siya ng nakakasakit na spell at nagpapadala ng mga pagsabog ng enerhiya na pumunit sa mga nakapalibot na putakti. Marami pa sa mga halimaw ang sumugod, ngunit mas malakas ang pakiramdam ni Yore sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan ng tunay na Alec na lumalaban sa kanyang tabi, itinaas niya ang isang kalasag para magtrabaho siya sa likuran, tulad ng mga lumang araw. Muling umawit si Alec at bumagsak ang mga kidlat mula sa itaas, na pinawi ang bawat huling putakti sa kuyog. Nagpalakpakan si Yore sa tagumpay, ngunit mabilis na naglaho ang kanyang kagalakan habang nahati ang lupa at isang napakalaking nagngangalit na uod ay sumambulat. Agad na nauunawaan ni Alec kung bakit naging ligaw ang kuyog, ngunit walang oras upang pag-isipan ito. Tumalon ang nilalang, pumulupot kay Yore. Pero may nabubuong plano na si Alec. Alam niya ang spell na kailangan niya, kahit nag-aalangan siya. Ang isang maling galaw ay maaaring makasakit sa kanya. Tinawag niya si Yore, na nagpapaalala sa kanya na pinagkadalubhasaan niya ang pinakamahusay na mga spell ng defensive barrier. Bumalik sa academy, palagi silang naglalaban sa perpektong sync. Kaya naman nahuli agad ni Yore ang iniisip niya. Gumanti siya ng isang ngiti, na nagpapaalala sa kanya na siya ang dating estudyanteng may pinakamalakas na offensive na magic sa buong paaralan. Sa kanilang pagkakahanay sa kanilang tiwala, inilabas ni Alec ang kanyang buong kapangyarihan.
Binibigkas niya ang pangalan ng kanyang pag-atake na Sacrifice Blaze at nagpakawala ng agos ng nagbabagang apoy na lumalamon sa napakalaking uod. Sumunod si Yore sa kanyang harang habang tinutupok ng apoy ang kanilang kalaban. At nang mawala ang usok, ang dalawa ay nakatayong matagumpay sa gitna ng mga abo. Sinabi sa kanya ni Alec na palagi siyang may tiwala sa kanya, at ngumiti si Yore, na sinasabing siya pa rin ang pinakamakapangyarihang salamangkero na nakilala niya. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa isang alaala mula sa kanilang mga araw sa academy. Ang kanilang partido ay nakakulong sa pakikipaglaban sa isang nagngangalit na dragon, ang isa ay sapat na mabangis upang gumamit ng 5 elemental na kapangyarihan ng magkakasunod. Ang labanan ay naging mabagsik at si Yore ay halos maubos, matapos protektahan ang koponan mula sa walang humpay na barrage ng nilalang. Habang naghahanda ang halimaw na tapusin ang mga ito, pumasok si Alec at pinawi ang dragon sa isang hampas. Ang sandaling iyon ay bumaba sa kasaysayan. Ang araw na sinakop ng team ni Alec ang floor 68 ng Royal Dungeon. Pagpapatunay na totoo ang maalamat na kwento. Ang kanilang grupo ay sumabog sa pagdiriwang, na nanunumpa na sila ay mananatiling magkasama anuman ang susunod na mangyari. Pagkatapos ay pinutol natin ang sandali bago ang graduation, noong si Alec ay bahagi ng isang piling grupo ng mga estudyante na hinahangaan sa buong academy. Ang koponan ay binubuo ni Ornest, ang matalinong mandirigma. Si Crasha, ang matalas na isip na manggagamot na salamangkero. Si Yora, ang dalubhasa sa magic ng suporta, at si Alec mismo, ang pinakamalakas na mage sa pag-atake ng academy. Sa araw ng kanilang graduation, binasag ng 4 ang matagal nang nakatayong dungeon record ng academy, hanggang sa ika-68 palapag, na nakakuha ng mga nangungunang karangalan at nagtatampok ng katanyagan sa buong academy. Ngunit habang sila ay naglalakad pabalik ng magkasama, nag-uusap tungkol sa kanilang mga layunin sa hinaharap, biglang huminto si Alec at sinabi sa kanila na hindi niya pinaplano na magpatuloy sa kanila, dahil nagpa siya siyang maging isang court mage sa halip. Halatang nabigo ang kanyang mga kasamahan. Lalo na si Ornest, na umaasa na kasama si Alec, maaari silang bumuo ng pinakamalakas na pangkat ng pakikipagsapalaran na makita sa mundo. Gayunpaman, iginagalang niya ang pinili ni Alec, alam niyang may mga dahilan siya. Ngunit bago sila maghiwalay ng landas, isang bagay ang nilinaw ni Yora, na hindi siya sumusuko. At sa sandaling maging available muli si Alec, naroon siya, naghihintay na dalhin siya sa kanyang party. Ibinabalik tayo nito sa kasalukuyan, kung saan masayang tinatanggap ni Yora si Alec sa team para magdiwang. Tinatrato niya ito ng mainit-init na pagkain, ngunit lumalabas na hindi siya masyadong nakakahawak ng alak, dahil pagkatapos ng isang baso ng serbesa, naglalaway na siya at halos hindi na tumayo. Ilang saglit lang ay nanlalamig na siya, nasubsob sa kanyang upuan, kaya ipinatong ni Alec ang jacket sa kanya para hindi siya ginawin. Iyon ay nang biglang may sumulpot na lalaki sa kanyang likuran, na nagkomento na si Alec ay tila hindi karaniwan para sa isang adventurer. Sa pag-aakalang isa lang siyang random na lasing na nagdudulot ng gulo, pinili ni Alec na hindi siya pansinin at tumalikod, ngunit hindi gusto ng lalaki na binabaliwala siya, at galit niyang inihampas ang kanyang bote kay Alec. Nabasag ang salamin, ngunit na-activate na ni Alec ang isang barrier spell, na madaling nakaharang sa pag-atake. Siya ay naghahanda upang tumugon, ngunit ang lalaki ay nagulat sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan at sinabing siya ay tumutupad sa mga alingaungaw. Pagkatapos ay nag-slide ng isang permit sa piitan sa mesa, sinabihan niya si Alec na ituring ito bilang isang paghingi ng tawad para sa gayong bastos na pagsubok. Si Alec, medyo naiirita pa rin ngayon, mas nalilito sa kahit ano. Wala siyang ideya kung sino ang lalaking ito hanggang sa biglang umupo si Yora, nag-groggy pa rin dahil sa kanyang kalasingan, at nagtanong kung ano ang ginagawa ng guildmaster dito. Natigilan si Alex sa pwesto, napagtanto na ang lalaki ay walang iba kundi ang guildmaster mismo. Pagkatapos ay mahinahong sinabi sa kanya ng guildmaster na gusto niyang makita kung ano ang tunay na kakayahan ng dating court magician, at iniimbitahan siyang pumunta sa training ground para sa isang demonstrasyon. Hindi nagtagal ay dumating sila sa silid ng pagsubok ng guild, kung saan sa wakas ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili ng maayos bilang Lock Leviel. Agad na naalala ni Alec ang narinig niyang mga kwento tungkol sa nakaraan ni Leviel, at minsan siyang miyembro ng isang Elite S-rank adventuring team, kaya alam ni Alec na hindi magiging madali ang laban na ito. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya dahil nakikita niyang ito ang perpektong pagkakataon upang patalasan ang kanyang gilid bago tumuntong sa isang tunay na piitan.
Sa sandaling magsimula ang laban, bumukas si Alec gamit ang isang Thunderbolt, ngunit mabilis na umiwas si Leviel at gumanti ng isang Slicing Water Slash. Mabilis na napagtanto ni Alec na ang ranged magic ay hindi gagana ng maayos sa laban na ito, at kailangan niyang lumapit kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon sa duel na ito. Ngunit bago siya makalapit, ina-activate ni Leviel ang mga spell sa pagpapahusay ng katawan, na kapansin-pansing nagpapalakas ng kanyang bilis at lakas. Mabilis siyang kumilos kaya nagpupumigla si Alec para lang sundan siya ng mga mata, at nang tuluyang umatake si Leviel, nagawa ni Alec na ihagis ang isang hadlang sa tamang oras. Ngunit kahit na may kalasag, ang epekto ay nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa dingding. Pumikit si Yore sa pag-aalala, ngunit hindi nagtagal ay nakabangon muli si Alec, tinitiyak sa lahat na ayos lang siya. Inamin niya na ang bilis ay nagulat sa kanya, ngunit ngayong naranasan niya ito minsan, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang mag-react dito. Pagkatapos ay isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha, dahil naaalala niya na noong nagsilbi siya sa prinsipe, pinagbawalan siya na kumuha ng inisyatiba sa labanan. Ngunit ngayon, bilang isang adventurer, wala siyang ganoong pagpigil. Kaya hindi na lang siya limitado sa pag-iwas at pagsuporta sa mga spells. Ibinahagi ni Alec ang kanyang magic sa kanyang staff, muling hinubog ito ni Alec bilang isang kumikinang na talim at diretsyong sinisingil si Leviel. Bilang tugon, nagpaputok si Leviel ng isa pang slash ng tubig, ngunit madaling hiniwa ito ni Alec, na nagsasara ng distansya. Humanga si Leviel, ngunit nagdududa siyang magagawa rin ito ni Alec. Sa sandaling nagsimula siyang maghagis ng mga suntok, lalo niyang nilalakasan ang kanyang katawan, at muling humarap kay Alec. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Alec. Nang papasok na si Leviel sa striking range, nag-trigger siya ng nakatagong Thunderbolt spell na sumasabog mismo sa kanyang mukha, na nagpasindok sa kanya ng sapat na katagalan para mapunta si Alec ng direktang strike gamit ang Magic Blade. Napabalikwas si Leviel, talagang nagulat na nagawa ni Alec na makalusot sa kanyang depensa. Sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit palaging mataas ang sinasabi ni Yore tungkol sa kanya. Ngunit ang pagsubok sa wakas ay malayong matapos. Sa isang ngiti, isinaaktibo ni Leviel ang sinaunang artifact na hawak niya. At pagkatapos ay malalaki at kumikinang na gauntlets ang nabuo sa magkabilang braso niya, at ang isang indayog mula sa mga ito ay bumagsak sa sahig at nag-iiwan ng nakakatakot na bunganga sa likod. Agad na nauunawaan ni Alec na ang pagkuha ng kahit isang hit mula sa mga gauntlet na iyon ay magiging sakuna, kaya alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras at gumawa ng isa pang Thunderbolt spell. Ngunit sa pagkakataong ito, ang epekto ay halos hindi nagpapabagal kay Leviel. Ang artifact Leviel activated ay may pangalawang epekto. Unti-unti nitong binabago ang kanyang mga sugat. Nangangahulugan iyon na habang tumatagal ang laban na ito, nagiging mas manipis ang tsansa ni Alec na manalo. Napagtatanto na kailangan niyang pigilan si Leviel mula sa pagpapagaling, pinapanatili ni Alec ang presyon, naglulunsad ng mga mabilis na welga. Pero wala ni isa sa mga hit niya ang tumama dahil masyadong precise ang bilis at galaw ni Leviel. Frustrated Alec, tinutuya siya ni Alec, nagtatanong kung natatakot ba siyang harapin siya ng direkta. Ang jab ay gumagana, at si Leviel ay umuurong pabalik ng husto, nawawala ang kanyang katumpakan at inilantad ang kanyang sarili sa sapat na katagalan para saktan siya ni Alec sa tiyan. Ito ang pambungad na inaasahan ni Alec, kaya't sa wakas ay nakakuha na siya ng solidong hit. Ngunit alam niyang kakailanganin ng higit pa riyan para matalo si Leviel. Muling sumingit si Leviel, at ibinato ni Alec ang isang hadlang, ngunit ang suntok ay sumabog dito, na tuluyang nabasag ang kalasag. Gayunpaman, ang impact ay nagpabagal kay Leviel na sapat lang para kay Alec na makapagdulot ng spell-boosted strike sa kanyang dibdib. Ayaw magpatalo ni Leviel, kaya't ibinagsak niya ang kanyang mga kamao sa isang mapangwasak na suntok ng martilyo, na sinipa ang isang higanteng ulap ng alikabok na tumatakip sa bukid. Nagsisimulang mag-alala si Yore na masyadong malayo ang mararating ni Leviel para sa dapat na isang pagsubok, dahil ang huling hit na iyon ay mukhang dapat na nagpatumba kay Alec. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Alec sa likod ni Leviel at damapo sa isang huling suntok bago maputol ang kanyang wand at siya ay bumagsak. Tumakbo si Yore upang suriin siya, at inamin ni Leviel na maaaring masyado niyang itinulak ang mga bagay at idineklara niyang panalo si Alec. Habang sinimulang gamutin ni Yore ang mga sugat ni Alec, nagpakita si Ornest pagkatapos mapagod sa paghihintay at laking gulat niya nang malaman na kinalaban ni Alec si Leviel. Sinabi niya kay Leviel na medyo mahirap gamitin ang kanyang pinakamalakas na sandata sa isang sparring match,
ngunit sinabi ni Leviel na naging matindi ang mga pangyayari at natalo siya sa kanyang sarili sa kalagitnaan ng laban. Ngayong nakita niyang lumaban si Alec, sigurado si Leviel na handa na siyang pumasok sa piitan at mag-handover. Pumasa sa piitan. Hindi natuloy ang pagsubok sa inaasahan ng sinuman, ngunit binabati pa rin ni Ernest si Alec sa pagpasa. Dahil wala pa ring malay si Alec, binuhat nila siya pabalik at pinapahinga sa isang sopa. Sa ngayon, alam na ng lahat ang pinagdaanan ni Alec bilang court mage, at ang katotohanang tumagal siya hanggat ginawa niya ay hindi kapani-paniwala. Ang palasyo ay puno ng mga snob na hindi makayanan ang tingin ng isang karaniwang tao sa kanilang hanay, kaya tiyak na ipinaglaban ni Alec ang lahat ng mayroon siya para lamang manatili sa kanyang lupain ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, ang receptionist ay pumasok sa silid, mapilit na tinawag ang guildmaster na may masamang balita. Mabilis na sinabi ni Leviel sa grupo na may kailangan siyang asikasuhin at hiniling na manatili sila at bantayan si Alec habang wala siya. Bago umalis, binalaan niya ang mga ito na huwag pumunta kahit saan malapit sa kanyang imbakan ng alak, lalo na huwag hawakan ang mga pambihirang bote. Sa sandaling lumabas si Leviel, casual na naglakad si Ernest papunta sa estante ng alak at kinuha ang pinakamagastos na bote na makikita niya, ngumingiti sa sarili para lang guluhin si Leviel mamaya. Pagkatapos, naging seryoso, hiniling niya kay Yore na sabihin sa kanya ang buong kwento sa likod ng panahon ni Alec bilang isang court mage. Hanggang sa puntong ito, naririnig lang niya laban sa mga hindi malinaw na piraso at chismis, at kung ano ang naririnig niya ay nabigla siya. Ang trabaho ni Alec ay ang magsilbi bilang personal na tagapagtanggol ng prinsipe, ngunit pinagbawalan siya sa pagdadala ng espada o paggamit ng anumang mahika na makahihigit sa prinsipe. Inutusan pa siyang magdala ng mga supply at pamahalaan ng inventaryo sa panahon ng kanilang mga paglalakbay. At ang pinakamasamang bahagi ay pagkatapos na mapilitan na umasa ng buo sa mga spelling ng suporta, ang prinsipe ay nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin siyang walang silbi dahil sa hindi paggamit ng attack magic. Ang huling detalyeng iyon ay nag-aalis kay Ernest, at palagi niyang iniisip na dalubhasa si Alec sa offensive na mahika. Kinumpirma ni Yore na totoo iyon. Partikular na ginawa ni Alec ang kanyang paraan upang matuto ng mga spells ng suporta para lamang manatili sa mabuting panig ng prinsipe, kahit na hindi ito nababagay sa kanya. Nang marinig ang lahat ng iyon, galit na galit si Ernest. Ang pagmamaltrato na dinanas ni Alec ay mas malala pa sa inaasahan niya. At ang pangalawang Alec ay nagsimulang gumising, hindi nagpapigil si Ernest, at sinabi niya sa kanya na dapat kalimutan ang tungkol sa piitan sa ngayon at turuan ang spoiled na prinsipe ng isang aral na hindi niya malilimutan. Ngunit si Alec, nahihiyang pa rin, ay mahinahong sinabihan si Ernest na pabayaan ito. Aminado siyang naaabala pa rin siya nito, ngunit hindi sa puntong maghigante. Nag-alok si Ernest na bugbugin ang lalaki para sa kanya, ngunit tumawa si Alec at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi na raw kailangan, dahil masaya lang siya na sa wakas ay malaya, ginagawa ang gusto niya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Bukod dito, nang walang sinumang natitira upang pagtakpan ang mga kabiguan ng prinsipe, ang matamis na karma ay tiyak na makakahabol sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagbibigay iyon kay Ernest ng ideya, at sinabi niya kay Alec na dapat silang tumuon sa pagiging pinakadakilang adventuring party na makita sa buong mundo. At sa sandaling maabot ng mga alingaw ang kabisera, matanto ng prinsipe ang kanyang itinapon. At kapag dumating ang araw na iyon, magagawa na ni Alec na tingnan siya ng diretso sa mukha at sasabihin sa kanya ang anumang gusto niya. Inamin ni Alec na gusto niya ang tunog na iyon, at nag-fist bump sila, nangako na magkasama, sila ang magiging pinakamalakas na party out there. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng guild, ang isang adventurer na nasugatan ng husto mula sa isang S-rank party ay tinatagpi-tagpi habang nag-uulat sa guildmaster tungkol sa kanyang pinakabagong misyon. Ang kanyang pangalan ay Krista, at ang misyon ay ganap na nawala sa riles. Nasira ang lahat, at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nakakulong pa rin sa loob ng piitan. Kaya nakiusap siya kay Leviel na itakas sila. Magtipon ng isang pangkat upang iligtas sila. Agad na tumawag si Leviel para sa isang emergency na pagpupulong, ngunit sa ganoong maikling paunawa, ang tanging available na mga adventurer ay ang mga naroroon na sa guild. Ipinaalam niya sa nakalap na grupo na bubuo sila ng rescue squad para kunin ang natitirang bahagi ng partido ni Krista, na kasalukuyang na-stranded sa ika-64 na palapag ng piitan. Napuno ng tensyon ang silid habang ang lahat ay nagpapalitan ng hindi mapakali na mga tingin, dahil alam nilang lahat kung gaano kapanganib ang daloy ng sahig na iyon.
Habang puspusan ang meeting, mag-isa pa ring nakaupo si Alec pabalik sa opisina ni Leviel. Doon siya natagpuan ni Krisha. Nagulat siya nang makita siyang mag-isa, malugod siyang binati nito at tinanong kung paano siya natitinag. Pero kung tutuusin ang mga pasa at hiwa sa buong katawan, halata ang sagot. Tinanong niya kung bakit wala siya sa pulong, at tahimik na sinabi ni Alec na ayaw niyang manghimasok. Ang lahat ng ibang dumadalo ay isang ranggo, at hindi pa rin niya nararamdaman na kabilang siya sa kanila. Nang walang sabi-sabi, itinaas ni Krisha ang kanyang kamay at nagsagawa ng healing spell, na pinanumbalik ang mga sugat ni Alec. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at malumanay na ipinaalala sa kanya na walang sinuman sa guild na ito ang nakakakita sa kanya bilang isang tagalabas. Habang nagtatrabaho siya sa Royal Court, nasanay na si Alec na makisalamuha sa background, hindi nagsasalita, hindi naninindigan dahil sa takot na masaktan ng mga mayayabang na maharlika. At kahit ngayon, pilit niyang tinatanggal ang mga ugali na iyon. Magkaiba man dito, nakikita ni Krisha ang bigat ng dinadala niya, kaya inabot niya ito at marahang tinapik ang ulo nito, na sinasabing laging nasa tabi niya kung kailangan niya ng kausap. At ang kilos ay nagpapasigla sa kanyang espiritu nang higit pa sa inaasahan niya. Ilang sandali pa, bumalik sina Ernest at Yura. Mukhang nagalit si Ernest habang sinasabi niya kay Alec na binigyan sila ng perpektong pagkakataon upang galugarin ang piitan. Pinuno niya siya sa misyon ng pagsagip at idinagdag na ang lugar na kanilang pupuntahan ay tinawag na Tank Killer, at ang dahilan ay ang healing magic ay ganap na napawalang bisa sa loob. Ang tanging paraan para makabawi ay gamit ang mga potion, na nangangahulugan na ang kaligtasan ay mas mahirap. Nagulat si Alec na pumayag si Krisha sa isang misyon na tulad nito, kung isasaalang-alang kung gaano siya umaasa sa mga healing spells, ngunit inamin niyang hindi siya eksaktong natuwa tungkol dito. Sa katunayan, kinasusuklaman niya ang lahat tungkol sa lugar na iyon. Bumigay lang siya dahil o hindi titigil si Warnest, iginiit na ito ang perpektong unang misyon para sa bagong team. Nagsimulang mag-alinlangan si Alec kung malakas pa ba siya para tumulong, ngunit agad itong pinasara ni Yura. Sinabi niya sa kanya na siya ang susi sa buong operasyon. Ang kanyang magic ang nakasalalay sa kanilang diskarte, at kung wala siya, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Ang grupo sa lalong madaling panahon ay tumungo patungo sa piitan, at nang huminto sila sa harap ng matayog na tarangkahan nito, humakbang si Ernest sa kanyang karaniwang pagmamayabang, na nagpahayag na dito magsisimula ang kanilang alamat. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pagmamapa ng kanilang mga susunod na galaw. Ang partikular na piitan na ito ay nababalot ng isang pambihirang mahiwagang aura na ganap na hindi pinapagana ang mga healing spells. Nangangahulugan iyon na walang magic sa pagbawi kapag nasa loob na sila, kaya ang mga potion at hilaw na liksi lamang ang magpapanatiling buhay sa kanila laban sa anumang darating sa kanila. Ang kanilang layunin ay nasa ibaba, malapit sa ika-64 na palapag, kung saan kasalukuyang nakulong ang mga miyembro ng guild ni Krista. Ngunit ang pagpunta doon ay hindi magiging simple, kaya kailangan nilang magukit sa bawat palapag bago ito, kasama ang lahat ng mga laban ng boss na nagbabantay sa bawat antas. Mabilis na tinatasan ni Ernest ang sitwasyon at nabanggit na kung sila ay pupunta sa bawat sahig, sila ay darating ng huli. Iyon ay kapag si Yura ay naglabas ng isang kumikinang na magic crystal, na nagpapakita na si Krista ay nagbigay nito sa kanila ng maaga. At sa item na ito, maaari nilang i-bypass ang lahat ng nakaraang level at mag-teleport ng diretso sa level 64. Agad na nakilala ni Alec na ito ay dapat na isang pambihira at makapangyarihang artifact, kaya sinabi ni Yura na hindi nag-atubili si Krista na ibigay ang mga ito, dahil ang tanging prioridad niya ay iligtas ang kanyang mga kasamahan sa koponan, anuman ang gastos. Pagkatapos ay idinagdag ni Yura na ang level 64 na boss ay iniulat na isang undead, na sa kasamaang palad ay nagiging hindi epektibo ang light-based healing magic ni Krisha. At dahil support mage mismo si Yura, nasa balikat ni Alec ang bulto ng laban. Pagkatapos ay sinabihan ni Ernest si Alec na magtipid ng mas maraming mana hanggat maaari, na nag-aalok na pangasiwaan ang mas mababang mga kaaway upang hindi masunog ni Alec ang kanyang enerhiya bago maabot ang tunay na banta. Sumang-ayon si Krisha, na hinihimok ang grupo na ihanda ang kanilang sarili, nagbabala na mula sa puntong ito, sila mismo ang lalaban sa kamatayan. Kahit na ang isang seasons rank party ay ganap na nabura sa lugar na ito. Sa halip na takutin, ngumiti si Ernest ng may mabangis na enerhiya, mas buhay kaysa dati, pinagrally niya ang grupo, sumisigaw na dito talaga nagsimula ang kwento ng kanilang maalamat na party. Sa pamamagitan nito, inihagis ni Yura ang kristal ng mataas sa hangin.
Habang ito ay nabasag, agad itong nag-activate, nag-teleport sa kanila ng malalim sa piitan, hanggang sa antas na 64. Ang grupo ay nagkatawang tao sa isang madilim at mabahong kuweba, at sa ilang sandali, isang alon ng mga undead na kalansay ay nagsimulang tumaas, armado ng mga espada at mga kalasag. Ngunit si Ornes ay hindi nag-alinlangan sa isang segundo, at inilabas niya ang kanyang sibat at unang sumugod, na hinampas ang unang alon ng may walang awa na katumpakan. Sa bawat pag-ulos at pagwawalis, binubuwag niya ang mga grupo ng mga undead, nang walang kahirap-hirap, na ipinagmamalaki na ang antas na 64 na ay tila nakakatawang madali sa ngayon. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nananatiling nakatalikod ng ilang sandali, tahimik na nagmamasid habang mas maraming mga kalansay ang gumagapang mula sa mga anino at nagsimulang umabante. Si Ornest, hindi nabigla, ay nagpatuloy sa kanyang pag-aalsa, pinuputol ang anumang gumagalaw. Ngunit mabilis na nabahala si Yore dahil napakalayo niya mula sa kanyang lugar ng epekto, kaya't sumakay siya sa isang sprint, na tinatawag siyang bumalik sa pormasyon. Malapit na sumunod sina Alec at Kreisha, kapwa bumubulong na malamang na magiging maayos si Ornest. Pagkatapos ng lahat, armado siya ng isang maalamat na artifact, ang Piercing Black Spear. Ito ay halos hindi masisira, palaging matalas na labaha, at napakabisa sa labanan, kaya ito ay isang perpektong sandata para sa isang taong lumalaban ng may lakas ng loob sa halip na utak. Tumawag si Alec kay Ornest, nagtatanong kung kailangan niya ng isang kamay, ngunit kumpiyansa na sinagot ni Ornest na ito ay laro ng bata para sa kanya at patuloy na winawasak ang bawat kaaway na ng ahas na lumapit. Humalaklak si Alec at patuloy na naglalakad sa tabi ni Kreisha, nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa likuran niya. Nagtitiwala sa kanyang instincts, nagpaputok siya ng isang kidlat sa kanyang balikat. Habang umaalis ang usok, walang nakikita. Maging si Kreisha ay mukhang tuliro, nagtatanong kung tungkol saan iyon. Inamin ni Alec na akala niya ay may nasa likod niya, pero baka false alarm lang iyon. Hindi pa rin mapalagay, ibinunot niya ang kanyang espada at sumugod pasulong, pinutol ang hangin sa kanyang harapan. Ang kanyang talim ay sumasalubong sa isang bagay na hindi nakikita, na biglang nagpahayag ng sarili bilang ang Grim Reaper. Nakangiti at nagkomento si Ornest na si Alec ay hindi kasing hugis ng inaakala niya, at idinagdag na naramdaman niya ang hindi nakikitang kaaway kanina, ngunit hindi niya ito kayang harapin. Gumanti ang Grim Reaper, na itinulak pabalik si Alec ng isang strike. Ngunit mabilis na nakabawi si Alec, iniwas ang suntok at umatras patungo kay Ornest. Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Alec na si Ornest ay naglalagay ng buong tiwala sa kanya, umaasa sa kanya na haharapin ang mga banta mula sa likuran ng hindi na kailangang lumingon. Isang pakiramdam na hindi naranasan ni Alec sa loob ng maraming taon, tunay na pakikipagkaibigan, at ang realisasyong iyon ay nag-aapoy ng lakas ng loob niya. Tumalon siya sa himpapawid, itinaas ang kanyang enchanted sword, at naghatid ng isang malinis na reyna na malakas na hampas na tumagos sa Grim Reaper, agad itong pinapatay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yore at nagtanong kung alam niya rin ang tungkol dito. Agad siyang humingi ng paumanhin sa pananahimik nito, habang pabirong sinabihan siya ni Kreisha na sisihin si Ornest, dahil ito ang ideya niya noong una. Napangiti si Alec at sinabi kay Ornest na may utang siya sa kanya, kung saan tumugon si Ornest na pag-uusapan nila ang tungkol sa mga pabor pagkatapos nilang makalabas ng buhay sa piitan na ito. Ang apat na kasamahan sa koponan ngayon ay muling nagsasama-sama, handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Di nagtagal, parehong inilunsad ni na Alec at Ornest ang kanilang mga sarili sa kayag ng mga undead, hinihiwa at pinupunit ang mga kalansay sa bawat direksyon, habang si Yore ay nagbibigay ng mahiwagang reinforcement mula sa likuran. Si Ornest ay nasa kanyang elemento, kumukuha ng mga marangyang maniobra at inaalis ang bawat balangkas sa kanyang dinadaanan. Samantala, kalmadong inaalalayan siya ni Kreisha mula sa malayo, na pinapabagsak ang mga palihim na kaaway sa pamamagitan ng kanyang nakamamatay na tumpak na mga putok sa pagbaw sa tuwing susubukan nilang tumabi sa kanya. Si Yore, bagamat karaniwang nasa backline, ay napipilitang ipagtanggol ang sarili ng malapitan sa kanyang mga tauhan habang ang walang katapusang alon ng mga kalansay ay bumubuhos. Napagtantong hindi bumabagal ang horde, tinawag ni Alec ang iba pabalik, sumisigaw na siya na ang bahala sa iba sa isang welga. Walang pag-aalinlangan, ang partido ay mabilis na nagtitipon sa kanyang likuran, kaya't pinalabas ni Alec ang kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng isang napakalaking kulog, na bumalot sa buong lugar sa block na nakakabulag na kuryente, na ginawa ang bawat huling kalansay na naging abo. Nang nasa malinaw na sila,
bumaling si Ernest kay Alec at casual na nagtanong kung bakit ginagamit lang niya ang kanyang kakayahan sa Thunderbolt mula noong bumalik siya sa academy na ginamit niya ang ilang uri ng offensive magic. Mabilis itong tinalikuran ni Alec at sinabi lang na Thunderbolt ang pinakamabilis na spell, kaya mas mahusay lang ito sa labanan. Tumaas ang isang kilay ni Ernest, malinaw na hindi kumbinsido, ngunit piniling huwag itulak ang issue dahil wala ng oras upang maghukay ng mas malalim dahil sila ay nasa isang misyon. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalaking dagandong mula sa kalaliman sa unahan, at lahat sila ay likas na nag-aakala na ito ay nagmumula sa silid ng boss. Hindi nag-alinlangan si Ernest, dahil sa sandaling mag-cast si Yore ng reinforcement magic, sasabog siya ng parang isang flash, tumatakbo ng mas mabilis kaysa kay Show Speed mismo. Nagulat si Alec, humanga sa bilis ng pagsabog ni Ernest at sa magic boost ni Yore. Siya at ang mga babae ay hindi nag-aksaya ng oras at mabilis na sinundan si Ernest sa lagusan patungo sa pinagmulan ng ingay. Sa paglabas nila sa isang malawak na bukas na silid, nakita nila si Ernest na casual na nakadapo sa isang mabatong pasamano, nakahalukip ka pang mga braso, pinagmamasdan ang isang magulong tagpo sa ibaba habang hinahabol ng isang napakalaking halimaw ang isang takot na adventurer sa bawat direksyon. Agad na naghanda si Alec na tulungan ang kaawa-awang tao. Ngunit hindi kumikibo si Ernest, na bumubulong na ang galit na salamangkero doon ay pinangalanang Loki, isang kilalang-kilala na manggugulo mula sa isang partido na tinatawag na Rakroma. Tumango si Kracia bilang pagsang-ayon, at idinagdag na maaaring kasuklam-suklam si Loki, ngunit isa rin siyang matalinong support mage. Si Alec, gayunpaman, ay nagpupumilit na iproseso ang kanyang naririnig, lalo na habang si Loki ay umiikot na sumisigaw kay Ernest na gumawa ng isang bagay at nanunumpa na siya ay magmumulto sa kanya araw-araw kung siya ay mamatay dito. Si Ernest, hindi nabigla sa mga pagbabanta, ay nanunood lamang na may naiinip na ekspresyon. Ngunit mukhang malungkot ang sitwasyon dahil biglang natapilok si Loki at bumagsak sa lupa sa mabilis na pagbagsak sa kanya ng halimaw. Si Alec ay likas na naghahanda upang mamagitan, ngunit sinabihan siya ni Kracia na maghintay, na ipinapaliwanag na ito ay bahagi ng karaniwang diskarte ni Loki. Nag-aalangan si Alec na nanunood habang papalapit kay Loki ang matayog na halimaw. Ngunit pagkatapos, sa isang iglap, isang trap spell sa ilalim ng nilalang ang nag-aapoy, na sumasabog dito ng tinunaw na lava. Nanlaki ang mga mata ni Alec sa gulat, ngunit napangiti na lamang si Kracia. Inulit na si Loki ay wala kung hindi manlilinlang. Ang halimaw ay sumuray-suray pa atras, para lamang mag-trigger ng isa pang bitag, na nag-aalis ng sunod-sunod na maalab na pagsabog. Tumalon si Loki at nagsimulang tuyain ang nilalang, tumatawa ng mapanukso at ipinagmamalaki na isang tangalang ang madadapa sa isang lugar na puno ng bitag na tulad nito. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay mabilis na nag-backfire, habang ang halimaw ay umuungal sa galit at sinisingil ang isang mapang wasak na mahiwagang putok na direktang nakatutok sa kanya. Ang katapangan ni Loki ay naglaho sa walang katapusang sandali, nang mapagtanto niya na ang kamatayan ay ilang segundo na lang. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghahanda para sa wakas, ngunit iniligtas sa pinakahuling sandali ng walang iba kundi si Ernest. At hindi makapaniwala si Loki na humihinga pa siya. Pagkatapos, habang si Alec at ang mga batang babae ay bumababa upang sumali sa labanan, ini-redirect ng halimaw ang galit nito, na naglulunsad ng isang pag-atake ng diretsyo kay Alec. Ngunit nag-react si Yore sa oras, na nagsumite ng isang protection na kalasag na humaharang sa welga. Naghanda si Alec na kontrahin ang isa pang mahika ng kulog, ngunit bago niya ito mailabas, umikot ang halimaw at dirdiretsyong sinugod sina Ernest at Loki sa halip. Si Alec ay sumigaw ng babalaki na Ernest at Loki, na nag-aalerto sa kanila sa paparating na panganib, at nagpaputok ng isa pang Thunderbolt spell na tumama sa halimaw. Gayunpaman, sa pag-aayos ng alikabok, mabilis niyang napagtanto na hindi sapat ang lakas ng pag-atake para mapabagsak ito. Napansin ni Ernest ang nilalang na mabilis na lumalapit sa kanya, kaya't siya ay gumawa ng isang desperado na maniobra. Diretsyong sinisingil ang hayop at dumulas sa pagitan ng mga binti nito sa isang mabilis na paggalaw. Pagkatapos ay hinagis niya si Loki patungo kay Kracia, na bumagsak sa lupa sa tabi niya. Kaagad na inutusan ni Yore si Kracia na dalhin si Loki sa paamano habang hinahawakan nila ang halimaw. Mabilis na pamwesto si Ernest, iginuhit ang kanyang sibat bilang paghahanda sa susunod na sagupaan. Naghintay sila hanggang masiguro ni Kracia ang kaligtasan ni Loki, pagkatapos ay ihanda ang kanilang sarili para sa huling paghaharap. Nagpalabas si Yore ng isang malakas na spell ng pagpapahusay, na nagpapalakas sa lahat ng istatistika ni Ernest,
na nagudyok sa kanya na singilin ang nilalang. Mahusay niyang iniiwasan ang hampas nito, tumalon sa hangin at itinutulak ang kanyang sibat patungo sa mukha nito. Ngunit ang halimaw ay nagpapatunay na mas matatag kaysa sa inaasahan, marahas na niyanig siya at itinapon sa lupa. Nagmadali si Yora upang tulungan ang nahulog na Ornest, ngunit tinangka ng halimaw na durugan siya kaagad. Sa kabutihang palad, nakas niya ang kanyang shield spell sa tamang oras upang harangan ang bughaw na suntok, na nagbibigay kay Ornest ng maikling sandali upang makabawi. Samantala, lumilitaw si Alec na halos madulaan na nagsasagawa ng hindi nakikitang symphony, habang pinapatawag niya ang 5 kumikinang na magic circle sa paligid ng halimaw. Hindi makapaniwala si Loki, na binabanggit na kahit na ang pagbuo ng 3 bilog ay napakahirap. Para makapag-conjure ng 5 si Alec ng sabay-sabay, dapat isa siyang prodigy. Ngunit mahinahong tumugon si Kracia na higit pa ang kaya ni Alec. Sa pagkamangha ni Loki, nagpatuloy si Alec na magpatawag ng 20 mahiwagang bilog ng sabay-sabay. Pagkatapos, habang sumusulong ang halimaw, inakyat ni Ornest ang katawan nito at hinampas ang buntot nito, na binibili kay Alec ang mahahalagang segundo na kailangan para makumplito ang kanyang spell. Pagkatapos ay tumalon si Ornest nang matapos si Alec sa kanyang incantation, at nagpakawala ng mapangwasak na barrage ng Thunderbolt magic na nagpakuryente sa halimaw, pinalamig ito sa kalagitnaan ng paggalaw. Ngunit nang lumipat si Alec upang ihatid ang final blow, ang nilalang ay hindi inaasahang tumabi, na bahagyang umiiwas sa pag-atake. Ang halimaw ay agad na nagsimulang singilin ang sarili nitong mahiwagang putok. Ngunit si Kracia ay mabilis na gumawa ng isang nakakabulag na spell, saglit na disorienting ito. Kasabay nito, ginagamit ni Yora ang kanyang mahika upang ipatawag ang napakalaking kumikinang na kadena na nagbibigkis ng mahigpit sa halimaw. Sinasamantala ng husto ni Ornest ang kanyang sibat na parang javelin, na direktang tumama sa bungo ng nilalang, habang naghahanda si Alec na tapusin ito ng tuluyan. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ang halimaw ay nakakagalaw pa rin at agad na sinimulan ang paghahagis ng kanyang mapangwasak na mahiwagang sabog muli. Si Alec, gayunpaman, ay nananatiling kalmado at hindi kumikibo, naghahanda na magpalabas ng isang spell na napakabihirang na 2 tao lamang sa mundo ang nakakaalam nito. Ang isa ay ang kanyang mentor, si Eldas, ang mismong salamangkero na lumikha nito, at ang isa ay si Alec mismo, na natutunan ito ng direkta sa ilalim ng kanyang patnubay. Habang inihahagis ng nilalang ang naka-charge nitong putok kay Alec, kinokontra niya ito ng reflection magic, na pinabalik ang pag-atake ng 2 beses ang puwersa. Ngunit ang Dame Monster ay hindi kapani-paniwalang nababanat at kahit papaano ay nakaligtas kahit na iyon. Ngayon ay halos hindi na nakabitin, sinubukan muli ng halimaw ang parehong spell. Ngunit sa pagkakataong ito, pinagsama ni Alec ang kanyang reflection magic sa maraming layered magic circles, na nilalamon ang halimaw sa isang brutal na inferno. Sinunog ang hayop sa kinatatayuan nito, at sinundan ni Ornest sa pamamagitan ng paghiwa ng ulo nito sa kalahating malinis, na nagtatapos sa labanan. Sa pagtatapos ng labanan, ang grupo ay nagsimulang ipagdiwang ang kanilang matapang na tagumpay. Ngunit naputol ang kanilang sandali nang humakbang pasulong si Loki, pinasalamatan si Alec sa kanyang tulong at ibinunyag na kilala niya kung sino siya, partikular na si Alec ang court magician. Casual na sumagot si Alec na wala na siya sa royal court, kung saan sinagot ni Loki na ang prinsipe at ang pagkawala ng kanyang partido. Pagkatapos ay naghulog siya ng isang bomba. Ang halimaw na natalo lang nila ay hindi man lang ang floor boss. Isa lang ito sa mga sub-boss na may kalokohang hamabol sa kanya at nauwi sa hiwalay sa iba. Ang paghahayag na ito ay nabigla kay Alec at sa iba pa, na ngayon ay nagtatanong kung gaano kalakas ang tunay na boss kung kahit isang sub-boss ay itinulak sila sa kanilang mga limitasyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Loki na ang tunay na floor boss ay isang necromancer na nakasuot ng itim na baluti, na nagpapanggap bilang isang kabalyero. Nagbabala siya na ang regular na pisikal na pag-atake ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala at kadalasang kapaki-pakinabang para sa pagtigil. Paglingon kay Alec, iniharap sa kanya ni Loki ang isang mahiwagang wand na nilagyan ng silver cross. Agad na nakilala ni Alec ang relic, habang inihayag ni Loki na ito ay isang matagal nang nawala na sinaunang artifact. Sa sandaling hinawakan ito ni Alec, ang wand ay nag-transform sa isang kumikinang na espada sa kanyang kamay. Si Ornest ay may pag-aalinlangan at kinukwestiyon ang motibo ni Loki sa pagbibigay ng isang bagay na napakahalaga. Tumawa lang si Loki at inamin na balak niyang gamitin si Alec bilang pain sa front lines. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ang buong grupo, hindi sigurado kung nagbibiro siya.
Ngunit ipinaliwanag ni Loki na si Alec, sa kanyang mahinang hitsura, ay mukhang isang madaling ipuntirya. Sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa taliba, maaari nilang maakit ang boss, mahuli ito, at pagkatapos ay magsagawa ng coordinated ambush, matiyak ang tagumpay at makuha ang kaluwalhatian ng pagpatay sa isang S-rango na boss. Kasabay nito, natagpuan ng prinsipe at ng kanyang koponan ang kanilang mga sarili na tumatakas sa kailaliman ng isa pang piitan ng dalawang napakalaking uod. Ang prinsipe ay lubusang naiinis sa sitwasyon, hindi niya naiintindihan kung paano umikot ang mga bagay-bagay hanggang ngayon nang wala sa kontrol, lalo na't hindi siya nahirapan sa paghawak ng mga ganitong uri ng mga nilalang sa nakaraan. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Lenny na sirain sila gamit ang mahika. Ginagawa niya ang pagtatangka, ngunit sa mga kadahilanang hindi niya maipaliwanag, ang kanyang mga spells ay tumatangging aktibo. Naiirita, ang prinsipe ay tumama, tinawag siyang walang silbi at iginiit na personal niyang asikasuhin ang banta. Gayunpaman, sa sandaling iswing niya ang kanyang talim, tumalbog ito ng hindi nakakapinsala sa balat ng halimaw. At sa eksaktong sandali na iyon ay napagtanto niya na may isang bagay na lubhang mali, at siya ay natamaan. Mabilis na hinila nina Lenny at Ix ang prinsipe pataas mula sa lupa pagkatapos niyang matumba, at tumakbo patungo sa labasan ng piitan. Sa panahon ng kanilang pag-urong, pinag-isipan ng prinsipe ang kanyang utak, sinusubukang maunawaan kung ano ang naging mali. Ang kanyang mga pag-atake noon ay nagdadala ng higit na puwersa, at ngayong napag-isipan niya ito, napagtanto niya na nagsimula ang kanyang paghina ng lakas pagkatapos niyang alisin si Alex sa grupo. Ngunit sa halip na kilalanin na maaaring isang mahalagang pag-aari si Alec, nakumbinsi ng prinsipe ang kanyang sarili na tiyak na isinumpa siya ni Alex sa kabila. Kapag nakalabas na sila sa piitan, agad na binisita ng prinsipe ang isa sa mga maharlikang salamangkero, si Vogon Fornos, upang siyasatin kung siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang isinumpa. Pagkatapos magsagawa ng maikling mahiwagang pagsusuri, kinumpirma ni Vogon na walang ganoong sumpa na umiiral. Natigilan ng prinsipe, iginiit na hindi siya mahihirapang linisin ang ika-30 palapag maliban kung sinabotahe siya ni Alec. Ngunit si Vogon, nabatid ang anti-magic zone na naruroon sa sahig na iyon, ay mahinahong ipinaliwanag na ang prinsipe ay malamang na humina, dahil ang kanyang support magic ay pinipigilan. Tinutuya ng prinsipe ang paliwanag, na itinatakwil ang support magic bilang walang kwentang basura na tanging mga mahihinang tulad ni Alec ang umaasa. Ginagawa ni Vogon ang kanyang makakaya upang manatiling propesyonal, kahit na ang prinsipe ay patuloy na gumagala sa walang basihang pagmamataas. Gayunpaman, napapansin niya na hindi pangkaraniwan na hindi binalaan ni Alec ang prinsipe tungkol sa larangan ng anti-mahika, kung isa sa alang-alang na si Alec ay ang sikat na estudyante na minsang nakarating sa ika-68 palapag. Ang prinsipe ay tumawa ng mahina, sinabi kay Vogon na walang pagkakataon na ang isang tao na kasing awa ni Alec ay maaaring aktwal na nakamit ang ganoong gawain, at sinasabing ito ay dapat na ilang chismis lamang na ang pag-uusap ng mga karaniwang tao ay kumakalat sa kanilang sarili. Hindi man lang tinangka ni Vogon na makipagtalo, dahil walang pangangatwiran sa antas ng maling akala. Ngunit sa sandaling iyon, isang maharlikang bantay ang pumasok sa silid at ipinaalam sa prinsipe na nais ng hari na makausap siya tungkol sa sitwasyon ni Alec. Umisi ang prinsipe, tiwala na susuportahan siya ng kanyang ama. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, agad na sinimulan ng hari ang pagkukwento tungkol kay Eldas. Ipinaliwanag niya na si Eldas ay dating isang maharlikang salamangkero na ipinatapon taon na ang nakalilipas, at sa mga salita ng hari, ay isang kahangahangang hangal. Si Eldas, sa kabila ng pagiging maharlika, ay nagkaroon ng katapangan na tumayo sa harap ng hari ng Galdena, at ipahayag na maliban kung magbago ang pakikitungo sa mga karaniwang tao at salamangkero ng court, isang malaking trahedya ang sasapit sa bansa. Ang prinsipe ay sumabad, na sinasabing si Eldas ay karapat-dapat na itapon dahil walang maharlika ang dapat maglakas loob na makipag-usap sa hari sa gayong matapang na tono. Ngunit nilinaw ng hari na si Eldad ay hindi tinawag na ganap na tanga para sa kanyang mga salita. Matapos tanggalin ang kanyang marangal na ranggo at palayasin, nagpatuloy si Eldas sa pag-enroll sa Royal Magic Academy. Doon ay pinatahimik niya ang kanyang mga kritiko na may pambihirang talento at nagtapos bilang valedictorian. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng katanyagan at prestihiyo, ginawa niya ang nakalilitong desisyon na bumalik sa kastilyo at muling maglingkod bilang isang magician sa court. Habang nasa serbisyo, nagpumilit siyang sabihin sa hari na ang mga karaniwang tao ay wala sa ilalim nila, na hinimok siya na baguhin ang kanyang mga pananaw. Hanggang isang araw, misteryosong naglaho si Eldas.
Noong panahong iyon, pinawalang bisa ng hari ang mga babala ni Eldas, ngunit kamakailan lamang ay nagsimula siyang magmuni-muni kung maaring tama ang lalaki. Ang pag-aalinlangan na iyon ang tiyak kung bakit inutusan niya ang prinsipe na tuklasin ang piitan, dahil gusto niyang matukoy kung ang Maharlika ba ay tunay na nakakataas sa isang tao. At base sa kasalukuyang estado ng prinsipe, inamin ng hari na maaring siya ay nagkamali. Sinabi niya na ang oras ay dumating na upang alisin ang kanilang hindi napapanahong patakaran ng diskriminasyon. At sa pasulong, balak niyang kumuha batay sa talento, anuman ang lahi. Naiwang walang imik ang prinsipe, na bigla sa kanyang narinig, at iginiit na ang gayong patakaran ay makakasira sa reputasyon ng maharlikang pamilya, kung ang mga karaniwang tao ay tratuhin bilang pantay. Kalmadong kinikilala ng hari na siya ang nagpalaki sa prinsipe sa mga paniniwalang iyon. Ngunit ang mga panahon ay nagbago, at gayon din sila. Ang prinsipe ay nagprotesta, na pinagtatalunan na ang pakikisama sa mga prinsipe na karaniwang tao tulad ni Alec ay nagdudulot lamang ng kapahamakan, na itinuturo ang kanyang sariling sitwasyon bilang ebidensya. Ngunit bago siya makapagpatuloy, isang gwardya ang humakbang pasulong at iniabot kay Regulus ang 10 punit na note na isinulat ni Alec. Ipinaliwanag ng hari na bago umalis si Alec, naghanda siya ng detalyadong gabay na partikular na idinisenyo upang tulungan si Regulus na mag-navigate sa ika-30 palapag ng piitan. Ngunit ito ay nawasak ni Lenny bago pa nagkaroon ng pagkakataon ang prinsipe na basahin ito. Si Regulus ay natigilan sa paghahayag at nalulula. Tahimik niyang sinabi sa kanyang ama na masama ang pakiramdam niya at nagdahilan siya mula sa silid. Sa paglabas ni Regulus sa silid, lumingon ang hari kay Vogon at tahimik na humiling na sa kabila ng mga hamon na maaaring iharap nito, magpapasalamat siya kung masusuportahan ni Vogon si Regulus sa abot ng kanyang makakaya. Tumanggo si Vogon at tiniyak sa hari na gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, si Regulus ay nagiging isang mental breakdown, dahil kung si Alec ay tunay na nagtataglay ng kahangahangang talento at pananaw sa lahat ng panahon, kung gayon ang malupit na katotohanan ay maaaring siya mismo ang problema, at hindi niya matatanggap ang katotohanan iyon. Kasabay nito, sa panig ni Alec, siya ay nasa kalagitnaan ng pagtatanong kay Loki na ipaliwanag kung bakit ayaw niyang gumamit siya ng mahika laban sa paparating na boss. Naiintindihan ni Alec na ang mga artifact ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan, ngunit ang partikular na boss na ito ay dapat na immune sa pisikal na pag-atake, at hindi siya naniniwala na ang espada lamang ay magiging epektibo. Gayunpaman, nilinaw ni Loki na hindi niya sinadya na talagang talunin ito ni Alec gamit ang espada. Gusto lang niyang kumilos si Alec na parang close-range fighter para maiwasan ang pag-asam ng boss na may magical attack. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nahuli sa diskarte, ngunit si Kracia ay nananatiling nalilito kung bakit kailangan nilang linlangin ang halimaw sa unang lugar. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Loki na ang boss na ito ay nagtataglay ng katalinuhan na katumbas ng kanilang sarili. Natagpuan ni Alec na mahirap tanggapin ang claim, at naiintindihan ni Loki ang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang tanging hinihiling niya ay umasa si Alec sa kanyang talim hanggang sa magbigay siya ng senyales, at sa huli ay pumayag si Alec na sundin ang plano. Nang maayos na iyon, bumaling si Loki kay Kracia at sinabing may kailangan siya sa tulong nito. Masyadong matagal bago makarating sa kanilang mga kaalyado sa paglalakad, kaya balak niyang gumamit ng teleportation magic. Ang tanging issue ay ang kasalukuyan ay wala siyang sapat na mana para mag-spell ng mag-isa, kaya hinihiling niya ang kanyang suporta sa pagkumpleto ng ritual. Agad na nataranta ang grupo nang marinig ang mga salitang teleportation magic, dahil isa itong mahigpit na binabantayang pambansang lihim at kahit na ang pagkaalam nito ay maaaring maglagay sa kanila sa seryosong panganib. Ngunit dahil sa mga pangyayari, nagpa siya silang sumugal habang pabirong sumasang-ayon na kung magkamali ang lahat, sisisihin na lang nila si Loki. Habang sinisimulan ni Loki ang pagguhit ng teleportation circle at paglalakad kay Kracia sa proseso, nagtagal si Alec na hilahin si Yura sa isang tabi at itinanong kung si Loki ay isang taong tunay niyang mapagkakatiwalaan. Inamin ni Yura na personal niyang walang pakialam sa ugali ni Loki, ngunit pagdating sa mga seryosong bagay, talagang maaasahan siya para suportahan iyon. Sinabi niya kay Alec na 2 taon na ang nakararaan ay matagumpay na pinamunuan ni Loki ang isang malawakang raid sa isang mataas na antas ng piitan, at dahil sa kanyang pambihirang pagpaplano, natapos ang buong misyon ng walang nasawi. Nang marinig ito, nagpa siya si Alec na ilagay ang kanyang buong tiwala sa diskarte ni Loki, at nang natapos na ang teleportation circle, ang grupo ay nagtitipon sa loob nito. Namangha si Yura,
nasaksihan ng totoong teleportation magic sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Loki na isa lamang itong pinasimpleng variant na idinisenyo upang dalhin sila sa isang destinasyon na kanyang pinili. Sa tala na iyon, binibigyan niya ang grupo ng isang kumpanya na dadating sila ng direkta sa harap ng boss, kaya kailangan nilang maging handa sa labanan sa sandaling dumating sila. Sa pamamagitan nito, ina-activate ni Loki ang teleportation circle at sa isang kisap mata ay nawala sila sa kanilang lokasyon at muling lumitaw sa harap mismo ng iba pang miyembro ng koponan ni Loki, na kasalukuyang nakakulong sa pakikipaglaban sa Dark Knight. Ginawa ng dalawang kaalyado ang kanilang makakaya upang pigilan ang nilalang, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagdulot sila ng kaunting pinsala at ngayon ay nakikitang nauubusan na ng tibay. Sa kabutihang palad, si Ernest ay sumugod sa tamang oras upang takpan ang kanilang pag-urong. Itinuro niya ang kabalyero, itinoon ang atensyon nito, at habang nakatutok ang kabalyero kay Ernest, sinubukan ni Alec na makapunta ng palihim na pag-atake mula sa likuran, ngunit agad na gumanti ang kalaban, tumalon sa hangin upang maiwasan ang welga. Pagkatapos ay sinisingil ng kabalyero sina Alec at Ernest, habang mabilis na kumilos sina Loki at Krasia upang tulungan sina Ruel at Marvel na tinutulungan silang umatras sa kaligtasan. Ang baluti ng kabalyero ay hindi kapani-pani walang siksik, at sa masasabi nila, walang aktwal na katawan sa loob nito. Ngunit walang pinagkaiba iyon kay Ernest dahil muli siyang sumugod, hinampas ang kabalyero. Sinubukan ng kalaban na tumalon sa ibabaw niya, ngunit handa na si Ernest para doon at inipit ang kapa ng kabalyero gamit ang kanyang sibat sa lupa, na lumikha ng perpektong butas para maputol ni Alec ang ulo ng kabalyero. Habang ang mabigat na bakal na helmet ay bumagsak sa sahig, iniisip ni Alec kung sapat na iyon para tapusin ito. Ngunit sa mga labanang tulad nito, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang kabalyero ay biglang nagsimulang gumalaw muli, at ang mga nakakatuwang tendrils ay lumabas sa nakalantad na nitong leeg. Kaya't naging malinaw na ito ay isang undead na walang ulo na mangangabayo, at ang nilalang na kanilang napatay kanina ay malamang na ang nakasakay dito. Para sa isang maikling sandali, si Alec ay nahuli sa kanyang mga iniisip, at sa oras na siya ay bumalik sa realidad, ang dulahan ay nasa hangin na at bumababa patungo sa kanya na may isang malakas na pag-atake. Itinaas ni Alec ang kanyang espada sa takot upang harangan ang atake at halos hindi ito makayanan. Mas mabilis at mas malakas ang halimaw kumpara kanina, nagpapatunay sa hinala ni Alec na kanina pa ito nagtitimpi. Kaya mula sa puntong ito, ang labanan ay magiging mas matindi. Ngunit sa kabutihang palad, hindi niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Habang si Alec ay naninindigan, si Yura ay patuloy na nakikinig kay Ernest. At sa sandaling siya ay ganap na naka-charge, si Ernest ay naglulunsad ng kanyang sarili pasulong at napunta sa isang brutal na hit sa kabalyero, na nagbibigay kay Alec ng sapat na butas para mapatumba ang nilalang pabalik. Natigilan si Alec sa kung gaano katatag ang baluti ng kabalyero, dahil kung ang sandata niya ay hindi isang makapangyarihang artifact, matagal na itong nabasag sa ilalim ng presyon ng gayong mabangis na atake. Ang masama pa, ang katotohanan na ang kanilang kalaban ay undead ay nangangahulugan na kahit ilang beses nila itong mapatumba, ito ay palaging magbabago at muling babangon. At sa pagsasalita nito, biglang kinuha ng kabalyero ang naputol nitong ulo at muling ikinabit sa mga balikat nito, bago nagpakawala ng nakakabinging hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan, na nag-iwan sa lahat ng sandaling nataranta. Kaagad pagkatapos, nilock nito si Alec at naghatid ng isang brutal na sipa ng buong lakas, na naglulunsad sa kanya paatras sa isang nakakatakot na bilis. Buti na lang, bago pa siya humampas sa pader, gumawa si Yura ng barrier spell na nagpapagaan sa impact. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya, at tiniyak ni Alec na okay siya. Hindi niya lang inasahan na ang knight ay may ganoong pinong martial prowess. At kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Yura na may harang, may pagkakataon talaga na hindi siya makakaligtas sa atake na iyon. Sa pag-iisip na iyon, lumingon siya kay Loki at nagtanong kung gaano pa siya katagal upang magpatuloy sa pakikipaglaban gamit lamang ang espada. Si Loki, na nasa kalagitnaan pa ng kanyang paghahanda, ay nagsabi kay Alec na kailangan niyang maghintay ng 5 minuto pa. Mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil halos mamatay si Alec kanina at siya ay nasa 3 potion na lang. Samantala, si Ernest ay nagpupumilit na manatili sa kanyang mga paa, sumisigaw para kay Alec na ibalik ang kanyang asno sa laban. Magkasama, ang dalawa ay nagpatuloy, ginagawa ang kanilang makakaya upang panatilihing nakikipag-ugnayan ang kabalyero hanggang sa matapos ang 5 minutong countdown ni Loki.
Nang kumpleto na ang kanyang pag-setup, nag-activate si Loki ng napakalaking magic circle at nagsimulang tumawa, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang display ay nagudyok sa kabalyero sa pagkataranta, kaya diretso itong sinisingil kay Loki at hinampas siya sa dibdib. Ngunit iyon, sa lumalabas, ay ayon sa plano, dahil ang Loki na nataman nito ay walang iba kundi isang ilusyon. At ang Grand Spell Circle ay isang decoy lamang na idinisenyo upang akitin ang kaaway sa isang maingat na inilatag na bitag. Sa sandaling iyon, ang yelo ay nagsimulang magkristal sa ilalim ng mga paa ng kabalyero, habang ang tunay na Loki ay nagmamasid mula sa tuktok ng isang kalapit na tore. Kasabay nito, nag-trigger si Ornes ng isang teleportation trap na ginawa kanina nina Loki at Creation na agad na gumagalaw sa kanya sa likod ng Knight, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong hampasin at itulak-itula pasulong. Sa sandaling iyon, tumalon si Marvel pababa mula sa isang overhead na arko, na nagpuntirya ng isang mabigat na slash pababa. Ang kabalyero ay makitid na umiiwas sa atake, ngunit ito rin ay inaasahan. Naglagay si Loki ng isa pang nakatagong ice trap na nag-activate sa contact, na nagpapahina sa bilis ng paggalaw ng kabalyero sa isang nagyayelong debuff. Napagtatanto na si Loki ang utak sa likod ng pagmamanipula sa larangan ng digmaan, sinimulan ng kabalyero ang pag-scale sa tore upang direktang alisin siya. Si Loki ay gumuhit ng magic blade upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit si Roel ay nakikita, na nag-aalala dahil si Loki ay walang hilaw na kapangyarihan upang tumayo sa paa sa kabalyero. Bagamat pina-apply niya si Yore ng 7-fold strength amplification kanina, ang strain sa kanyang katawan ay napakalaki at halos hindi niya ito pinigilan. Gayunpaman, habang hawak ni Loki ang atensyon ng kabalyero, si Yore ay naghahanda at nagsumite ng isang mataas na tear binding spell upang pigilan ito. Ang spell ay nagtagumpay, ngunit hindi bago ang kabalyero ay nakarating ng isang malakas na hampas kay Loki, na nagpatumba sa kanya sa gilid ng arko at nagpadala sa kanya na bumagsak sa lupa. Ngunit kahit nasa freefall, si Loki ay nananatiling kalmado at hindi nababahala dahil ang lahat ay nagpapatuloy ng eksakto sa kanyang naisip. At habang siya ay nahuhulog, tumingin siya kay Alec at may ngiti, tinawag na ang entablado ay nakatakda na at oras na upang tapusin ang labanang ito. At masaya siyang pumayag, pagkatapos ay nagsimulang mag-deploy si Alec ng malawak na network ng mga magic circle sa buong gabi, at talagang humanga si Loki dahil higit pa ito kaysa sa pinakawalan ni Alec laban sa huling boss. Ngunit pagkatapos ng lahat ng kanyang napagdaanan, ang katawan ni Alec ay nagsisimula ng bumigay sa ilalim ng napakalaking presyon ng pagpapanatili ng gayong komplikadong spellwork. Gayunpaman, pinilit niyang tumayo at inilunsad ang Thunderbolt Acceleration Spell, na nagdulot ng isang mapang wasak na suntok. Gayunpaman, nakakagalaw pa rin ang kabalyero at ngayon ay nagsisimula ng kumawala mula sa pagpigil na spell na ginawa ni Yore dito. Nagpupumilit siyang hawakan ito sa pwesto, ngunit sa bilis na ito, makakawala ang kabalyero anumang segundo, kaya sinigawan niya si Alec na tapusin na ito. Siyempre, mas madaling sabihin iyon kaysa gawin, dahil ang katawan ni Alec ay nasa bingit ng pag-shutdown. At ito ang pangalawang beses na gumamit siya ng napakataas na antas ng incantation. At ang biglaang pagkawala ng mana ay maaaring kumatok sa sino mang iba pa. Si Alec ay walang pagbubukod, ngunit siya ay higit na nakasakay dito ngayon. Kaya't gaano man ito kalubha, pinagigilitan niya ang kanyang mga ngipin at lakas, tinatapos ang pagkakasunod-sunod ng paghahagis para sa isa sa kanyang pinakahuling spell. Ang isang kidlat na dragon ay nahuhubog, at sa sandaling ilabas ito ni Alec, napupunit ito sa buong gabi, sinisingaw ito sa epekto at pinatapos ang labanan. Nang tuluyang nawala ang banta, bumagsak si Alex sa lupa, dahil sa purong pagod at bamulong ng biro tungkol sa kung paano talagang nagdudulot ng pagbabago ang pagkakaroon ng maaasahang mga kasamahan kapag nasa linya ang iyong buhay. Lumapit si Yore at itinutuwid siya ng tama, na sinasabi na parang sila ang umaasa sa kanya sa buong panahon dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon kung wala siya. Mukhang na-relieve lang si Ornes na bumalik na si Alex sa kanyang usual unstoppable self. At sa isang mas magaan na tala, dinadala niya ang taya mula kanina. At naalala ni Alec na bago ang laban, idineklara ni Ornes na kung sino ang unang nahimatay ay kailangang kunin si Adair. Sa teknikal na paraan, natalo lang si Alec sa pustahan na iyon kanina, ngunit dahil nangyari ito pagkatapos ng labanan, nagpa siya si Ornes na magmadali sa kanya. Ang tanging dare lang daw ay si Alec, bawal magtago ng mga bagay-bagay kung may nagpapabigat sa kanya, si Ornes man, Yore o Creation. Kailangan niyang kausapin kahit isa sa kanila para makatulong sila.
At ngumiti si Alec at walang pag-aalinlangan na pumayag. Pagkatapos ay lumapit si Ruel upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Alec at sa iba pa para sa kanilang tulong. Nais din siyang pasalamatan ni Marbel, kahit na ang kanyang diskarte ay medyo mas pasulong. At nagtanim siya ng halik sa pisngi nito, na halatang kinikilabutan si Yura. Pagkatapos ay itinanong ni Marbel kung interesado si Alec na makipagtulungan sa isang dungeon raid minsan, ngunit mabilis na pumasok si Yura at mariing idineklara na si Alec ang salamangkero ng kanilang partido, kaya hindi lang siya maangkin ni Marbel para sa kanyang sarili. At dahil malaki ang utang ng Recroma team kay Alec, nag-aalok si Ruel bilang pinuno na sumulat sa kanya ng isang formal na rekomendasyon. Mukhang nataranta si Alec noong una sa pagbanggit ng rekomendasyon, kaya pinunan siya ng iba na ma-promote sa S-rank. Ang isang adventurer ay dapat makatanggap ng endorsement mula sa isang S-rank party, pati na rin ang pag-aproba mula sa Guildmaster. Ang pagkuha ng Guildmaster sa board ay hindi dapat maging masyadong mahirap, kaya tiniyak ni Ruel kay Alec na siya ang bahala sa lahat sa layuning iyon. Kapag natapos na ang pag-uusap, kinuha ni Alec ang Magic Stone ng Knight, opisyal na tinapos ang Recroma Rescue Mission na may perpektong resulta. Pagkatapos, sa pagbabalik sa guild, magiliw na binabati ng receptionist si Alec sa matagumpay na kinalabasan, at sinabi sa kanya na naging paksa siya ng pag-uusap kamakailan. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakapagpahinga siya pagkatapos ng matinding labanan, ngunit sumagot si Alec na maganda ang kanyang pakiramdam. Dahil doon, iniabot niya sa kanya ang kanyang gantimpala at naghanda si Alec na lumabas, ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ni Leviel at ipinaalam na may naghihintay siyang bisita mula sa kaharian ng Galdano. Dahil dito, hindi na nakabantay si Alec dahil wala na siyang kaugnayan sa kaharian, ngunit pumayag siyang marinig ang bisita at nalaman niyang si Vogon iyon. Sa lahat ng mga taong nakausap ni Alec sa Royal Castle, isa si Vogon sa mga mas makatwiran. Kaya't binigyan siya ni Alec ng isang magalang na bow at sinabing mabuti na makita siya muli. Ngunit bago sila makapagpalitan ng kasiyahan, agad siyang hinarap ni Vogon at tinanong kung seryosong sinusubukan ni Alec na patayin si Prinsipe Regulus, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng babala sa kanya kung gaano siya hindi handa para sa labanan sa piitan. Mahinahong tumugon si Alec, tinanong si Vogon kung talagang naniniwala siya na makikinig si Regulus sa anumang sinabi niya kahit na binigyan niya siya ng babala. Huminto si Vogon, pagkatapos ay napagtanto na marahil ay tama si Alec. Gayunpaman, malinaw na naiinis siya na natigil siya sa miserableng assignment na ito pagkatapos ma-dismiss si Alec, kaya itinuring niyang isang ganap na pag-aaksaya ng kanyang oras at kakayahan. Tinanong ni Alec kung ang ibig sabihin noon ay napili si Vogon bilang bagong party mage ng Regulus, ngunit sumagot si Vogon na ang pagtawag sa kanyang sarili na isang salamangkero sa puntong ito ay parang isang biro, kaya siya ay higit na isang maluwalhating babysitter kaysa sa ano paman. Matapos ang pag-alis ni Alec, tinangka ni Regulus na hawakan ng solo ang ika-30 palapag ng piitan at nauwi sa malubhang pinsala bilang resulta. Inaasahan ni Vogon na ang insidente ay magsisilbing sandali ng pagtuturo, na nagbibigay kay Regulus ng pagkakataong magmuni-muni at lumago. Sa halip, tumanggi ang prinsipe na tanggapin ang anumang sisihin at hiniling na samahan siya ni Vogon dito upang harapin niya si Alec. Tinanong ni Alec kung nangangahulugan iyon na si Regulus ay kasalukuyang nasa lungsod, at kinumpirma ito ni Vogon, na nagpapaliwanag na siya ay nasa underground training arena sa mismong sandaling ito. Hindi inaasahan ni Alec na magkukross muli ang landas ni Regulus sa lalong madaling panahon, ngunit napagtanto niyang maaaring ito na ang perpektong pagkakataon upang tuluyang isara ang aklat sa kanilang hindi natapos na negosyo. Kaya't kahit naganap na makatwiran si Alec na baliwalain si Regulus, nagpa siya siyang makipagkita sa kanya ng personal at tapusin ito ng maayos. Habang bumababa sila sa hagdan, nagkomento si Vogon na ang tanging bagay na gusto ni Regulus para sa kanya ay ang kanyang pagmamataas. Ngunit sa personal, hindi niya maintindihan kung bakit palaging iginigiit ng mga maharlika na patunayan ang kanilang sarili na higit sa mga karaniwang tao. Dahil para sa kanya, parang walang kwentang pag-aaksaya ng oras ang lahat. Ipinaalala ni Alec kay Vogon na siya ay isang maharlika rin, ngunit ang mga titulo ay hindi kailanman naging mahalaga sa kanya. Siya at ang lahat ng gusto niya ay mamuhay sa sarili niyang mga kondisyon. Pagdating nila sa arena, nakita nilang naghihintay na si Regulus sa gitna. Sa sorpresa ni Alec, ang unang ibinalita ni Regulus ay ang balak ng hari na baguhin kung paano pinamamahalaan ang kaharian. Bagamat personal na hindi sumasang-ayon si Regulus sa shift na ito, sinabi niyang susunod siya bilang paggalang sa kagustuhan ng kanyang ama.
Ang pagdinig nito ay nagbibigay kay Alec ng isang bahagyang pag-asa na marahil ay nagsimula na sa wakas si Regulus. Ngunit ang pag-asa na iyon ay maikli ang buhay, at mabilis na idinagdag ni Regulus na anuman ang politika, hindi pa rin niya maisip ang ideya ng pagkuha ng mga utos o kahit na payo mula sa isang taong tinitingnan niyang mas mababa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Alec na kung nakinig lang sana siya noon, hindi sana siya magugulo ngayon. Ngunit malinaw na ayaw pa ring marinig ni Regulus ang dahilan. At alam ni Alec na walang saysay ang pag-aaksaya ng hininga sa isang taong sadyang bulag. Ginugol ni Regulus ang lahat ng 15 taon ng kanyang buhay na sinabihan na siya ay likas na mas mahusay kaysa sa mga karaniwang tao. Kaya't ang ideya na maaaring siya ang nasa mali ay hindi makalkala. Desperado na patunayan na ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay hindi kasinungalingan, inilabas niya ang kanyang mga armas at hinamon si Alec sa isang tunggalian, na hinihiling kay Vogon na magsilbi bilang opisyal na saksi sa kanilang laban. Nang walang babala, sinisingil ni Regulus si Alec, pinilit siyang harangan gamit ang kanyang wand. Ngunit nahuli si Alec, upang malaman na ipinagpalit ni Regulus ang kanyang karaniwang longsword para sa isang pares ng dagger. Ilang taon na ang nakalilipas, noong unang pumipili si Regulus ng kanyang sandata, inirekomenda ni Alec na gumamit siya ng mga punyal sa halip na isang longsword. Itinuro na ang kanyang katawan ay napakaliit pa upang magamit ang isang bagay na napakabigat. Ngunit agad na tinanggihan ni Regulus ang payo ni Alec nang hindi ito pinag-iisipan. Ngunit kabalintunaan, sinusunod niya ngayon ang payong iyon. Gayunpaman, ang pagpapalit lang ng mga sandata ay hindi siya biglang naging bihasang manlalaban, at madaling tumabi si Alec sa isa sa kanyang mga pag-atake, naging sanhi ng pagkatisod ni Regulus pasulong at unang bumagsak ang mukha sa lupa. Hinala ni Alec na malamang na may papel si Vogon sa pag-set up ng buong engkwentro, kaya tinanong niya kung ano ang sinabi niya upang pukawin ang prinsipe. Sinabi lang ni Vogon kay Regulus na kung talagang gusto niyang hamunin ang lakas ni Alec, kailangan niyang patunayan ito sa labanan. Sa pagtatapos ng araw, desisyon ni Regulus na magpakita at maglabas ng hamon. At kailangang bigyan siya ni Alec ng kaunting kredito, dahil sa kabila ng lahat, ang prinsipe ay hindi gumawa ng murang pandaraya. Pumunta siya rito upang maghanap ng malinis at marangal na laban. Ang mga dagger ni Regulus ay mga artifact, kaya't nagdadala sila ng isang mahusay na dami ng kapangyarihan sa likod ng mga ito. Sa isa sa kanilang direktang pag-aaway, nagawa pa niyang masira ang kalasag ni Alec. Ngunit iyon lang ang kaya niyang gawin. Malinaw na nagsasanay siya ng husto gamit ang mga dagger na iyon bilang paghahanda para sa sandaling ito, at sa paggawa nito, sa wakas ay napagtanto niya na ang tunay na dahilan kung bakit siya sumulong sa piitan ay dahil sa magic ng suporta ni Alec. Matapos madismiss si Alec, patuloy na tinangka ni Regulus na linisin ng mag-isa ang ika-30 palapag ng piitan. Ngunit sa bawat pagkakataon, babalik siya, binugbog at duguan, hindi maintindihan kung bakit. Maya-maya, umupo siya at binasa ang mga nakuhang pahina ng orihinal na ulat ni Alec. At ang nagpakulo ng dugo niya ay tama lahat ng isinulat ni Alec. Kung sinunod lang niya ang patnubay na iyon sa simula pa lang, hindi na siya mabibigo dahil sa sobrang kahabag-habag. At kahit sa pagbabasa lang nito ay napagtanto niya kung gaano talaga kabaliw ang talento ni Alec, na lalong nagpahirap na tanggapin ang paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Kaya ngayon, hinihiling ni Regulus na buhayin ni Alec ang kanyang artifact at harapin siya ng totoo. Tinanong ni Alec kung talagang sigurado si Regulus sa pagdaan nito, alam na alam niya ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila. Ngunit si Regulus ay naninindigan at tumangging umatras. Gayunpaman, bago sila mag-away, may isang tanong si Alec, tanong na kailangan niyang masagot, at nagtatanong kung totoo nga ba na balak ng hari na baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng court ng hari. Kinumpirma ito ni Regulus, at idinagdag na ang kanyang ama ay tila sinusubok ang lakas at determinasyon ng mga mas mababang uri, kaya naman pinadala niya sina Regulus at Alec sa piitan. Kung iyon ang kaso, kung gayon, ipinapaliwanag nito kung bakit palaging tinatrato ng hari si Alec ng hindi inaasahang kabaitan. At ang paghahayag na ito ay walang duda na ang pinakamagandang bagay na narinig ni Alec sa buong araw. Dahil ngayon ang 4 na taon na ginugol niya sa paglilingkod bilang isang mago sa court ay hindi na parang isang ganap na basura kung tutuusin. Ngunit tungkol kay Regulus, binalaan niya si Alec na ihanda ang sarili dahil wala siyang pipigilan. Iginuhit niya ang kanyang artifact at sinisingil pasulong, ganap na handa na harapin ang mga kahihinatnan. Nanginginig si Regulus sa kanyang boots, alam na alam niyang malapit na siyang magalit sa kanya. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo, handa sa anumang darating.
Ngunit sa pinakahuling sandali, sa halip na saktan si Regulus, inilipat ni Alec ang kanyang layunin at ibinagsak ang kanyang pag-atake sa lupa. Humingi ng paliwanag si Regulus, na nagtatanong kung bakit pinili ni Alec na pakawalan siya. Ipinapaalala niya sa kanya ang bawat insulto, sa tuwing hindi niya ito pinapansin, kinukot siya, at umaarte na parang wala siyang kwenta ng walang dahilan. Binuo niya ang kanyang buong imahe sa paligid ng paniniwala na ang pagiging isang maharlika ay ginawa siyang mas mahusay kaysa sa iba. Ngunit kung iyon ay isang kasinungalingan, kung gayon ano ang natitira sa kung sino siya. Pumunta siya rito sa pag-aakalang ang mamatay sa kamay ni Alec ay hahayaan man lang niyang kumapit sa kaunting dignidad. Ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya si Alec na may habag at tuluyang nawala si Regulus, at hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Si Alec ay karaniwang hindi tumatawa sa paghihirap ng ibang tao, ngunit kahit na siya ay hindi maiwasang tumawa sa kung gaano ito katawa-tawa. Pumasok siya sa pag-asa sa isang mapait na sama ng loob, naisip na si Regulus ay sumisigaw ng mga pagbabanta at naghahagos ng mga suntok, ngunit sa halip, ang mga lalaki ay naghiwalay at humihingi ng gabay sa buhay. Ang kahangalan ng sandali ay ginagawang imposible na manatiling galit. At biglang napagtanto ni Alec kung gaano kawalang kabuluhan ang lahat ng sama ng loob na iyon noong una. Nang makita niyang hindi nagalit si Alec, ibinaba ni Regulus ang kanyang ulo at taos-pusong humingi ng tawad sa kung paano niya ito tretuhin noon. At sa totoo lang, natigilan si Alec, dahil hindi niya akalain na nasa loob niya si Regulus na lunukin ang kanyang pride at aminin ang takot at kasalanan. Gayunpaman, naiintindihan niya na kumilos si Regulus sa paraang ginawa niya dahil sa kung paano siya pinalaki. Hindi iyon dahilan, ngunit kung handang magbago si Regulus, naisip ni Alec na karapat-dapat itong bitawan. Kaya walang pag-aalinlangan, inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ni Regulus, malapit nang tanggapin, ngunit sa huling segundo, umatras siya, medyo nahihiya pa ring sumunod. At gusto niyang manatili sa kaunting pagmamataas. Sa halip, hinugot niya si Alec na lumang court magician cloak at humingi ng paumanhin sa pagkuha nito sa kanya noong araw na iyon. Sinabi niya kay Alec na maaari niyang ibalik ito kung gugustuhin niya, at nagpresent din siya ng liham mula sa hari mismo, na nagsasabi na may bukas na upuan sa royal court na naghihintay kay Alec sakaling piliin niyang bumalik. Nagtaas ng kilay si Alec, at nagtanong kung inuutusan siya ng hari na bumalik, ngunit tiniyak sa kanya ni Vogan na hindi ito utos, isang kahilingan lamang. Tumanggo si Alec, pagkatapos ay sinabing hindi niya kailangan ng balabal o ang sulat, dahil ganap na siyang kontento sa kanyang kasalukuyang partido at wala na siyang balak na iwan sila muli. Tinanggap ni Regulus ang kanyang sagot ng walang reklamo, ngunit iginiit ni Alec na kunin pa rin ang balabal dahil sa kanya iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Vogan na tapos na sila rito at oras na para umalis, dahil wala nang masasabi pa. Ngunit habang papalayo siya, may pinakamaraming ngiti na sumilay sa kanyang mga labi, at malinaw na sa wakas ay nagkasundo na sila ni Alec sa kanilang nakaraan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.